Kailangan natin ng lime, planggana, at tubig. Halo-haloin lang po. At isunod na po ang rice hull. Fresh rice hull po. Tapos ilagay natin sa net para hindi mahirap sa pag-ahon. Yan lang, ipaikot lang, pwede rin talian. Tapos 24 hours ibabad. Yan, takpan, hayaan ng 24 hours. After 24 hours, yan na po, hugasan bago ilaga. Yan, sa malaking kaldero. Ito po ay pang low budget lang po. Yan, malaking kaldero. Pag may mas malaki pa diyan, ay gamitin nyo. Sa akin, yan na po ang pinakamalaki. Yan po. Lagyan ng tubig 1 timba. Tapos, ang pinaka-nutrient po ay molasses. Yan po. Yan ang magsilbing pagkain ng ating amag. Tapos, lagyan ng fermented fruit juice. Pwede ding wala. Pag meron po, easy lang naman po gawin ang FVG. May video din ako diyan kung paano gagawin po. Ayan, halo-haloin. Tapos, ito na po ang pinaka-tubig pag maglaga tayo sa rice hull po. So, itong fermented fruit juice ay magsilbing pagkain po ng amag natin. At saka, itong molasses. Tapos, halo-haloin lang siya. Tapos, ilagay na po sa malaking kaldero po. Ito ang pinakatubig ng ating lalagaing rice hull po. Tapos, dapat kailangan po ito ay lutong-luto. Pagka 1 oras lang po, dapat hindi siya masunog. Tamang-tama lang maubos po yung tubig niya. Tapos, i-drain na po siya sa pamagitan ng paglagay sa mosquito net. Kahit anong net, basta malinis lang. Ganyan ang madaling pagpatiktik ng rice hull. Dahil sa maliit ito, kailangan po ay gamitan ng mosquito net para hindi mahirap sa pag-drain po. At saka hindi na mahirap mag-prepare nito. So, pagka na patiktikan na po siya, ang moisture content niya ay 80%. Yan, ibag na. Ilagay sa, ang ginamit kong plastic ay ordinary lang po. Hindi po siya yung makapal, yung PP bag. PP bag po ang pangalan ng makapal na plastic. Sa akin lang po ginamit ay ito lang po ang nasa kamay ko ngayon, ang available. So, yan, talian ng plastiko, saka lagyan ulit ng plastic. Mag-cut kayo ng plastic para hindi siya pag mag-pasteurize tayo, hindi siya mapasukan ng tubig. Yan lang po. So, yan na po. Pinasteurize ko na ng 2 to 3 hours po. Yan po. May tela po sa kaldero. Nilagyan ko ng tela para iwas sunog dahil po sa lang po ang plastic na ginamit, manipis. So, na po tayo ngayon, inoculation time. Yan po. After mag-cool o lumamig po ang itong pinasteurize natin na rice hull, taniman o lagyan ng spoon. Ang ginamit kong spoon ay po ito. Sorghum ang medium po. Kaya lang po, ikuha natin doon sa ilalim ng bote para makuha ang binhi o yung spoon. Yan na po. Ilagay sa, kahit konti lang, kahit mga isang kutsara. Kung marami kayong spoon, pwedeng 3 kutsara, 2 kutsara, para madali din siyang mag-inoculate. Pero pag, okay lang po kung konti lang, 1 teaspoon, ganyan, depende po sa inyo. Yan na po. After few days, 5 days yan. Yan na po sila.
hanggang sa pwede niyo pong gamitin. Gawin uling binhi. F2 na po to kasi F1 yung ginamit kong sponsor gamit ang rice hull. Napupuno po to after 10 days or more. Depende po sa humidity o lamig. Sa madilim na lugar po. Pwede nyo gawing binhi, pwede ding diretso ng patubuan. Tutubo po yan. Butasan lang after mapuno ang plastic. Hanggang dito. Butang ko lang yung sa susulangan ha.